21 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC aprobado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahan ito ng Pangulo na maipapasa ngayong Hunyo. Sa naganap na LEDAC meeting kaninang umaga, binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 priority legislations na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng taumbayan. Kabilang sa mga prioridad ng Pangulo na maipasa sa Hunyo ang mga sumusunod: travel tax abolition, expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act of 2026. Fake news and digital disinformation na layuning isara rin ang pintuan ng mga gumagawa ng iba't ibang online crimes at bomb elections. Inuna rin ng Pangulo na kamustahin ang update hinggil sa anti-political dynasty dahil ito ang nais ng Pangulo at ng taumbayan na maisabatas sa lalong madaling panahon. Ayon kay Senator Riza Hontiveros, nakasama sa mga dumalo kaninang umaga sa meeting, nagsasagawa na ang Senado ng public consultation kaugnay nito kung saan sinimulan nila sa Pasig City. Nakatakda rin silang magsagawa ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa House of Representatives, binigyan diin naman ni House Speaker Faustino Body D. III na magsasagawa rin ang House ng public consultation sa buong bansa. Para kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga na mabigyan ng importansya ang nasabing batas upang maipasa agad. Good afternoon, Yusek. On the abolition of travel tax, ma'am, yung ibang tourism stakeholders naman natin, hindi naman pinupush na i-abolish totally because nakatutulong nga naman sa atin. But then, gusto lang nila mapababa. And at the same time, hinihingi lang nila sa TIEZA yung full report na kung saan nagamit ang mga travel tax na binayad ng ating mga turista. Ano po yung comment ng Malacanang? Ang travel tax po ay ginagamit unang-una po ang 50% ito ay sa mga TIEZA tourism projects, infrastructure projects. Ang 40% naman po ay educational assistance at scholarship sa CHED. At ang 10% naman po ay para sa pag-promote ng culture and heritage po natin. Ito po ay sa tulong po at sa pagtulong sa National Commission in Culture and the Arts po. Ma'am, can the palace ask TIEZA, particularly the boss of TIEZA is Mark Lapid, to issue a full report on the tourism infra projects na naisagawa during his long tenure? Ito naman po ay sumasa ilalim din po sa COA examination. So, hindi lang po kinakailangan na orderan pa sila na magbigay ng kanilang report patungkol po dito dahil ang COA po ay tinitignan din po ang kanilang mga pagre-report. Isang follow-up mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po dun sa travel tax. Paano po kaya saan nakukunin ngayon ng gobyerno yung mga posibleng mawala because of the abolition of travel tax and ma-assure ba na mapupondohan pa rin yung mga, let's say, kumukuha doon for education, culture, and yung iba pa pong nakikinabang doon sa travel tax? Opo, kapag ka po ito ay nagkaroon ng abolish na po lahat at hindi lang kumbaga deduction lang yung fee, ito naman po ay pupuntahan ng gobyerno, of course, sa pamamagitan po ng GAA. A related question mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon po. During po dun sa LEDAC meeting kanina, na-present po ba ng economic managers kay President Marcos yung expected impact ng abolition ng travel tax? Tapos kung yun po ba, kahit na alam na niya yung mga possible impact, nag-decide pa rin ba siya na kung suportahan yung nasabing bill? Kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Kung ano itong detalye, kung magkano ba ang mawawala, kung magkano ba ang idadagdag na pondo para sa TIEZA ay hindi po pa napag-usapan ng detalye. Kasi gagawin pa lamang po yung bill. Priority pa lamang po.